Sama-sama tayong magiging karakli. Tumilapon ang rider ng isang motorsiklo nang makasalpukan ng isang tricycle sa intersection sa Bangkat o Kabankalan City, Negros Occidental. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng rider na ginagamot ngayon sa ospital. Ayon sa mga pulis, parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan sa lugar na itinuturing na blind spot. Patuloy namang hinahanap ang driver ng tricycle. Dalawa ang arestado dahil sa iligal na pagbebenta umano ng baril sa Malabon at isa sa mga suspect, rapper na nakilala sa social media. Ating saksihan. Tayo natin yung signal. Sa gilid lang ng kalsada ay sinagawang bentahan sa Malabon City, pero maya-maya pa. Ayun. Lumapit na ang nakamasid na mga tauhan ng CIDG para arestuhin ang dalawang target. Ang isang suspect, isang rapper, singer-songwriter at miyembro ng isang bandang kilala umano sa social media. Nakumpiska mula sa kanilang baril na tinangka nilang ibenta sa halagang 500 piso. In their possession ay yung defaced na 38 caliber with 5 live ammunitions. May 9 ikinasa ang buy-bust operation. Ayon sa pulisya, bagamat hindi inaamin ng mga suspect, posibleng hindi ito ang unang beses na nagbenta sila ng iligal na baril. Initially, naisali sila sa newly identified na Laguna Criminal Gang na nagbebenta ng illegal firearms at ammunitions. Inamin din nila during the TI na ang rason lang naman kung bakit sila nagbebenta ng illegal na baril ay dahil sa pangangailangan nila na maituloy yung pangangailangan nila sa droga. Pero sabi ng suspect, isang beses pa lang siya nagtangkang magbenta ng baril at dahil ito sa matinding pangangailangan. Medyo kinailangan sir ng mabilisang pera. Yung kikitain ko sana doon, yung mapanggastos ko sana sa pagkakagastos ko sa pamilya. Okay, Mong, saan mo nakuha yung baril niya? Sa grupo namin. Pinabebenta lang din sa akin. Na-inquest na ang dalawang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 at Comelec Gun Ban. Nakapagpiyansa na ang isa pang suspect na wala pang pahayag. Na-arrest na namin kayo Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Posibleng galing sa tinaguriang Golden Triangle ang 1.5 billion pesos na halaga ng shabu na nalambat ng mga mangingisda sa dagat na sakop ng Bataan. Yan po yung bahagi ng Southeast Asia sa pagitan ng Myanmar, Laos at Thailand. Saksi si June Veneracion. Frozen durian o kaya tsaa ang nakalagay sa packaging ng daan-daang vacuum-sealed plastic pack na ito. Pero ang laman pala, shabu. Ang mga pakete nakasilid sa mga sako na nakita ng mga mangisda na palutang-lutang sa dagat ng Mariveles, Bataan noong May 29. Tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos ang na-recover na mahigit 200 kilo ng droga. Upon discovery ng ating mga fishermen ng mga floating sacks, so kaagad nila itong dinala sa Pangpang at agad namang in-report din sa ating Coast Guard. Pinasalamatan at pinapurihan ng PIDEA ang ginawang pag-turnover ng mga mangisda sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu. Kung nakalusot daw ang drug smuggling, tiyak na malaking perwisyo at sakit sa ulo ang idinulot ito sa mga komunidad at mga law enforcement agencies. Based on our records, this is the largest confiscation of dangerous drugs for this year coming from our shores. Halos kapareho umano nito ang packaging ng mga shabu na nauna nilang nakumpiska. According to intelligence reports coming from our foreign counterparts, yung packaging na nakuha ho natin dyan, tinutumbok. Galing ho to sa Golden Triangle. Saan ho ba yung Golden Triangle? This is Thailand, Myanmar, and Laos. Ilang beses nang may nakitang iligal na droga sa dagat. Hininalang galing ang mga ito sa mga barko at itinapon sa tubig. Iniimbestigahan ng PIDEA ang modus na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Stranded ang ilang motorista dahil sa pagragasa ng tubig sa ilang kalsada sa San Fernando, Bukidnon kanina. Inabot po na halos 1 oras bago humina ang ulan at humupa ang baha. Nagpaulan naman ng thunderstorms sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mas mapapadalas ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat.
at nagbabalik din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Isa o dalawang bagyo ang posible mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. Wala pang nagbabadyang bagyo sa ngayon pero may tsansa ng ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang mataas ng tsansa ng ulan sa Ilocos Region at Pangasinan, ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas kasama ang Negros Island at ilang bahagi ng Mindanao. At pagdating ng hapon, uulanin na ang halos buong Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, posible ring ulanin ang ilang lungsod lalo na sa hapon o gabi. Nabiktima ng tangay parcel ang isang delivery rider sa Quezon City. Huli ka ang suspect na binitbit ang mga produkto at sumibat sakay ng jeep. Saksi, si Ian Cruz. Masdan ang lalaking ito na nagtakip ng mukha habang naglalakad. Saglit siyang mawawala sa kuha ng CCTV pero maya-maya makikita na siyang lumapit sa nakaparadang motor at may kinuhang sako. Kaswal siyang naglakad sa sumakay ng jeep. Nangyari ito sa bahagi ng Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City at ang kinuhang sako ng lalaki, hindi kanya. Naglalaman pala ang sako ng mga parcel na binili online at ide-deliver sana ng delivery rider. Natunto namin sa North Caloocan ang rider na si Pipoy Kadungog na nabiktima ng tangay parcel modus. 4 na taon na raw niyang ruta ang nasabing lugar, kaya di niya inakalang mabibiktima siya. Noong una, akala pa raw niya ay may nagbiro lang sa kanya na kasama. Nung na-check na po yung CCTV, kinuha na po talaga nung lalaki. Kaya po nung hinabol pa po, kaso wala na po talaga, hindi na po talaga naabutan eh. Ayon kay Pipoy, aabot sa 8,000 piso ang halaga ng natangay na 39 parcels na kailangan niyang bayaran hanggang bukas. Thank you po kung may mga tutulong din po talaga. Malaking po talaga yun. Malaking tulong po talaga sa akin yung ganun. Kasi mahirap po talaga kitain yung ganun kalaki po na nawala. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer na nawala ng parcel. Isa sa kanila ang tanod ng barangay na si Mark. Tinawagan na raw siya ni Pipoy pero di na raw siya magpapabayad sa natangay na item. Nakakuha ko naman siya sa sale siya, walang problema. Sana po maintindihan na lang po nila ako na ayun nga po, nanakawan nga po, mag-reorder na lang po sila. Check out na lang po nila ulit yung yung order nila tapos ako na lang po magbabayad ng mga nanakaw sa kanila po. Naiulat na ni Pipoy sa Barangay San Bartolome ang insidente. Lahat ng mga CCTV, mga private ng CCTV, pinupunta namin dyan para tanungin. Yun ang under ng, ayun ang po ang utos na aming barangay captain na alamin at mahuli. Patuloy rin ang investigasyon at backtracking ng Quezon City Police District Station 4 sa naturang modus. Mahirap po talaga kumita ng pera po eh. Sana po, lawaban na lang din po tayo ng patas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Dead on arrival sa ospital ang isang estudyante matapos bumangga sa puno ang sinasakyang van for hire sa Tayasa, Negros Oriental. Kritikal naman ang lagay ng driver at 2 pang babaeng pasahero. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang unahang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo ang estudyanteng lalaki. Base sa investigasyon, posible umanong nakatulog ang driver. Iniimbestigahan din ng pulisya kung may prangkisa ang van for hire. Naisamyandahan ng ilang mambabatas ang Anti-Rabies Act dahil sa mga natukoy na problema sa rabies program ng gobyerno at kasunod po ng mga naiulat na nasawi dahil sa rabies. Sa Caloocan City Health Office, paubos na ang stock ng anti-rabies vaccine dahil sa dami ng mga gustong magpabakuna. Saksi, si Oscar Oida. Bunso tumano ng takot sa mga rabies-related death na kalat ngayon sa social media. Dagsa pa rin ang mga nais magpabakuna sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung hindi nagpa-second dose. Oo, kaya natakot po ako. Tiyaga lang ho talaga. Kasi dito kasi libre. Usual naming mga pasyenteng nakikita, sir, nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng rabies-related deaths sa ating community, nagsimula nung 1 linggo
nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng isang araw. Pinakamarami kahapon, nakakita kami ng 4,000 pasyente. Dagsari ng mga nagtitiyagang pumila para magpabakuna sa Caloocan. Ayon sa kanilang City Health Office, umaabot ng 220 kada araw ang nagpapabakuna sa kanilang 8 animal bite and treatment center sa lungsod. Nakalmot po yung anak ko noong Huwebes po ng gabi. Palaga ng kapitbahay. Pero hindi lahat ng pumipila agad na babakunahan. Wala na daw pong islat. Balik na daw po ng umaga. Maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock, no? Pero may nakaumong naman kami na request kasi binibid pa yan before bidding. May request na kami, letter of request na kami sa GSD for another round of delivery ng vaccine. Pagtitiyak naman nila, makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan. Meron ng nakatabi na para dun sa particular na tao niya para ma-receive niya yung full dose niya. Kasunod naman ay ulat na namatay dahil sa rabies at mga naungkat na problema sa anti-rabies programs ng gobyerno. Nais repasuhin at amyendahan ng mga mambabatas ang Anti-Rabies Act. Lumabas halimbawa na ang BAI o Bureau of Animal Industry hindi nabigyan ng pondo para sa bakuna kontra rabies noong 2022, 2023 at 2024. Noong last year po, na-alarm kami 2024 kasi tumataas ang case ng rabies. Kaya nag-realign po kami ng budget para makabili lang po ng rabies vaccine na makatulong po. Sa taya ng BAI, may 28 milyong aso at pusa sa Pilipinas. 70% niyan ang kailangang bakunahan para magkaroon ng herd immunity. Ang problema, 14% lang ang kayang bakunahan ng BAI ngayong taon dahil hindi pa rin daw sapat ang inilaan sa kanilang pondo na hindi pa nila nakukuha dahil inabutan ng election ban. Sabi ng Department of Budget and Management, hati sa gastos sa pagbabakuna ng mga hayop ang national at local governments. Kaya kinakalampag ngayon ang mga LGU. NCR has no agriculture, has no livestock, has no crop. Shouldn't the money be used for anti-rabies? Ang Metro Manila Council bukas daw pag-usapan kasama ng mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa anti-rabies vaccine. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga local government units, pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Ang isa pang problema ayon sa grupong Biyaya Animal Care, hindi basta makakapagbakuna ang lahat ng LGU. Mahigit 200 munisipyo raw kasi sa bansa ang walang sariling veterinaryo. Our proposal is not just bakuna, it has to be complementary with a spay and neuter program. We will have to revisit the Anti-Rabies Act, and of course, we would want the participation of the local government units and DILG. Ang mga senador naman, pinatataasan sa PhilHealth ang coverage nito sa rabies, na sa ngayon ay nasa mahigit 5,000 piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.